Yo, good day netizens, this is Nel Adriano and kamakailan, familiar naman kayo, lumabas na yung NMAX 2020. So agad-agad ay naghanap agad ako and nandito tayo ngayon sa Yamaha sa Binyan, Laguna, Olivares ba to, sir? Kasama natin si Sir Jun po. Yun, maraming salamat dahil pinaunlakan tayo na ma-feature to. So ngayon, kagaya ng marami nagre-request sa inyo is i-run through lang natin kung ano yung makikita nyo dito sa bagong NMAX 2020. Ito yung bodega nila ng mga motor. Madami pang available dito. So visit lang kayo kung interested kayo sa iba pang unit kagaya ng Aerox. Ayan, punta lang kayo dito. Without further ado, let's get right to it. So yun guys, nandito na tayo para i-review itong NMAX 2020. And yun yung 2019, so nakita ko kaagad kung ano yung mga difference compared dun sa dati niyang version. So unang-una mapapansin nyo guys, napakalapad na nitong bagong NMAX 2020. Ayan o, dito pa lang sa likuran, halos sabi nga nila nung nilalabas nila dun sa bodega, sakto lang sa pintuan yung dating version ng NMAX. Itong bago is napakalapad. So yun ang unang-una napansin. Yung hawakan ng angkas is almost the same lang. Ito yung dating NMAX, the same lang. Pero yung kanyang ito visor, nag-iba na, medyo malapad na siya. Mas numipis itong kanyang headlight compared dun sa dating version. Pakita ko sa inyo yung dati. Ito. O, ayan yung dati. Ito yung bago ngayon. Mas narrow na siya, mas slim. And meron siyang silver lining. Ayan o, silver lining. Napansin ko rin nung binuksan kanina yung headlight, papakita ko sa inyo, medyo mas malakas na yung bato niya compared sa dati. And yung signal lights niya, iba na rin. And yung bago, no, medyo nakalabas na parang sa Aerox. Ito yung luma. No, ito yung luma. Tapos all LED na yung headlights niya, pero yung signal lights niya is bulb type pa. Ito is bulb type pa. Nandun na yung bagong feature niya, which is the stop and start system. Ayan, makikita nyo. Which, kapag huminto ka, halimbawa 3 to 5 seconds na nakahinto ka, hindi mo ginagalaw yung motor, mamamatay yung makina, tapos ipipihit mo lang tong throttle, magbubukas na siya ulit. So dati, ang nakuha ko sa previous na NMAX is around 47 kilometers per liter. With this new start and stop system, palagay ko, aabot ay 43 pala yung dating NMAX, 43 kilometers per liter. Palagay ko with this new stop and start system, ayan, dito mo siya i-on or i-off, is magkakaroon na siya ng mas matipid na gas. Siguro around 45 to 50 kilometers per liter na siya. And at the same time, meron na siyang switches dito. Switches para sa fuel at saka sa seat. On nyo nga, sir. On nyo nga po. Papakita natin sa kanila. Kapag ka daw mabilis yung ilaw, ayun, kapag ka nandito na siya, pwede na siyang i-on. Ay, tama ba? Ayun, pwede nang i-on kapag umilaw na yon. So ayan na yung bago niyang digital panel. Yung dati is circular, ngayon ay rectangle na siya. Meron pa rin siyang time. Ito yung kanyang fuel, kung empty na. Tapos may eco indicator kung ilang kilometers per liter yung nagagastos mo. Tapos yung switch niya dito na yung switch nyo. Ito. So kapag nagda-drive ka, hindi mo na susundutin dito, nandito na lang yung kamay mo, pwede mo na siyang i-switch yung ano niya. Ayan o, may trip A, trip 1, trip 2, may battery, may voltmeter na siya. Very good kasi wala tong kickstart. So meron na siyang voltmeter, dapat laging nasa around 12. Meron siyang time. Ayun, basically nandun na lahat, no? Ang galing. May belt, kung papalitan pa yung belt, makikita mo rin. So may indicator siya. Yung akala nung iba meron siyang Yamaha app, pero unfortunately wala ang Yamaha app na pwede mo i-connect yung smartphone mo. Yun yung inaabangan nila. Isa pa sa inaabangan nila na akala nila meron, alam naman natin yung issue nung dating NMAX na medyo matagtag. But for now, wala yung piggyback shock absorber
na ating inaabangan. Wala siyang baso sa shock niya. Yun yung inaabangan natin eh. Pero the good thing, isa sa mga nabago, meron na siyang hazard button. Ayun oh. Kita niyo yung ginalaw ko, ito hazard button yan. Ito yung on niya. Ayan. So ayan yung hazard button niya. So yung kanyang tail light parang sa X-Max na, all LED na, unlike before. Mapapansin nyo rin, iba na yung kanyang fender compared dun sa before. Ayan oh. Ganito pa yung fender nung dati. Tapos yung bago, ito na. Meron siyang extra reflective dito. Meron siyang ilaw dito. Bulb type pa yung signal lights. Parang X-Max na yung pagka-LED. Mas stylish siya kumbaga. Dito yung plaka, may ilaw din siya. Ayan o. Dito, iba na yung fender niya guys. And then yung panggilid. Ito, parang almost same lang. Pero parang mas malaki to. Iba yung dimension niya kaya hindi ko muna sasabihin yung pinaka overall specific specs. I-reserve ko yan kasi nakausap ko na si sir na bumili nito and papahiram niya sa atin yung unit. Pupunta tayo sa kanila para magkaroon ng full review. I-testing natin kung shocks ba ay okay, may in-improve ba nila, yung gulong ba is okay. The same na gulong na meron 13 inches na wheel. Ang sukat is 130 by 70 by 13. Itong likuran, mapapansin nyo iba na yung kanyang mags. Iba na yung style ng mags niya compared sa dating NMAX. Ayan yung dati oh. Ayan oh. So iba na yung mags niya. Kita nyo siya. Ito din oh, iba na oh. No? Parang sa Aerox. Meron pa rin siyang VVA or variable valve actuation which give you torque or power sa low speed, and also meron dulo o meron pa ring hatak sa high speed. Unlike nung iba. Ganda ng ano niya, aesthetics niya. Yun nga, sabi ko mas maganda yung bato nito, netong bagong NMAX. Ma-identify mo agad siya. Red lang yung available for ABS version. And yung mga standard version, merong blue, merong matte green, merong matte black, pero walang matte red. So ABS version, ang namumukod tanging walang kaparehas nito sa standard is itong matte red. So ito pa, sa mapapansin ninyo, meron na siya ditong charging port. Dito yung parang sa mga kotse, kakabitan mo lang yan ng USB ready na charging port. Pwede ka nang mag-charge ng smartphone mo. Medyo malalim yung bulsa niya dito, maganda. At the same time, ito nagustuhan ko, parang naging drawer na to. Dati kasi yung bulsa nung dating NMAX is mababaw lang. Ito ganito lang siya buksan, iangat mo lang to, bubukas na siyang ganun. Medyo mas convenient na. Pwede ka na mag-iwan dito ng mas importanteng mga bagay, pero wala siyang lock, so wag mag-iwan kapag aalis tayo, no? Mas secure lang. Siguro mga cellphone pwede dyan kapag naulan. Napakagaling, napakaganda nun. Ito yung kanyang exhaust. Hindi ako kakarinig eh. Parang iba na rin yung style. Iba na yung style nyo. Eh parang parehas lang. Ito yung dating exhaust. Ayan itsura. Kasi ito yung bago. Almost same lang din pala. Akala ko na iba. So yung pero ito yung ano niya, yung design niya sa gilid, iba na, ibang-iba na. Ayun yung dati. Ito yung bago. Kung iba na yung itsura niya. Ito parang almost same din oh. All same din ng 2019 version. Mas malapad na. I think parehas pa rin ang seat height, pero sabi nila dito ng mga mekaniko, pansin na pansin nila na yung kanyang bigat is medyo mas mabigat na nga talaga. May kill switch din to sa side stand. Yung kita nyo naman, nag-kill switch. Para buksan to, kailangan lang itapat dito. Ito yung fuel. Ito yung seat. Ayun. Ito yung seat. Ang seat niya is parehas pa rin ng dati, which is 23 liters. Tapos yung kanyang fuel tank, ito dito yung battery pala, by the way. Kasya ang full face helmet dito, no? Ayan no. Hindi ko sure kung 23 liters pa rin to. Parang feeling ko mas malalim, pero sabi ng mga nauna na tumingin, sir, parehas pa rin ba to ng ano? Parehas pa rin sila ng storage ng dating NMAX. Mas malaki no? Mas malaki siya oh. Para mas malalim to, no? Lumalim to.
Yun ang ano ko eh, napansin ko kaagad eh. Sabi kasi ng iba parehas sa 23 liters. Pero feeling ko talaga mas lumalim tong isang to. Lumalim siya. Ganun pa rin, 4-stroke, liquid cooled pa rin siya. Single overhead cam, 4 valves, napakaganda compare sa mga counterpart niya. Ito yung controversial. Sabi ni sir is 7.1 liters na to. Marami nag-review, sabi parehas lang daw na 6.6 liters pa rin. Pero nakita ko nung nag-upload si JMac, nagpa2 litro na siya dun sa kasa. Tapos nakapag ano pa siya, full tank pa siya ng 6 liters. So parang lumalabas, nasa 8 liters. Kagaya nung mga inaabangan natin. Pero ito, sabi ni sir dito sa ano is 7 around 7.1 liters yung kanyang fuel tank capacity. Ayun. So pakita pa natin yung iba niyang ano, yung seat niya, mapapansin niyo, iba na rin eh. Wala na yung mga stitches niya. Kasi itong dati, may stitches pa to eh. No? May stitches 'yan. Pero itong bago, wala nang stitches, guys. Iba na. Pero yung materials, iba din eh. No, parang iba yung materials dito sa isang to. Iba yung materials na ginamit. Ano pa ba gusto niyo malaman? Yung itong ano niya, side mirror parehas pa rin ng dati, yung dahon type. Dahon type. Iba na rin yung ano niya, oh. Ito, iba na itsura sa dati, sa 2019. Iba na yung itsura nito. Kita, maganda kasi ngayon eh, kitang-kita agad natin, mako-compare agad natin. Ibang-iba na yung itsura nito. Dati nandito yung gray, di ba? Ayun oh. Ewan ko kung kita eh. Dati nandito yung gray. Ngayon ito na. Yung pinaka ano niya. Ano pa ba na miss out ko? Signal lights, power outlet. Iba na yung bulsa niya. May kill switch pa rin sa side stand. Yung top speed niya dati nasa around 119 yung nakuha ko. Pero ito feeling ko, di ko alam kung mas mataas siya or mas mababa. Yung issues noon, vibration, ma-vibrate pa rin siya ngayon, kitang-kita naman kanina. Ang kagandahan ng ma-vibrate, meron siyang good news, meron siyang bad news. Kapag ma-vibrate yung makina, nakaka-stress yan during long rides. Kapag ka naman ma-vibrate siya, nakakahulugan din siya ng malakas yung makina nitong NMAX. So it can be a good thing, it can be a bad thing. Tapos gasgasin yung visor niya dati, yun yung dating issue. Kahit maalikabok lang, pag napunasan mo, talagang gumagasgas na siya. Pati yung kanyang panel gauge dati is also ano din, gasgasin din dati. Ito yung mga switches niya. Sabi ko nga, ito yung menu. Nakita nyo kanina, low beam, high beam. Ito yung turn lights niya. Tapos yung busina niya, ito. Pakinggan natin yung busina mamaya. Lumayo si sir na ano, nasa kanya yung susi. Kasi ito yung ano niya, push start. Naka ano na to, smart motor generator. So pag in-start mo, wala nang tunog. Yung dating NMAX, meron pa siyang tunog eh, kapag in-start mo. So ito, wala na. May smart motor generator na to. Mas malapad yung windshield, yung gulong same pa din. Sa unahan, ang size ng unahan na gulong is asa na? Ang size nito is 110 by 70 by 13. Ayun, naiba lang yung mags. Pero same pa din. Sulit ba't yung upgrade niya? For me, sulit para sa akin yung upgrade na to. Maraming upgrades na nagustuhan ko. Yung iba siguro na disappoint kasi mas marami pa silang upgrade na inaasahan. But for me, very sulit yung upgrade ng NMAX 2020. Yun nga, yung rear shocks, walang baso. Yung mga inabangan natin eh, yung may Yamaha app na pwede i-connect sa phone. Yun din, may kill switch pa rin naman sa side stand. So, very good. For me, okay pa rin to. Okay na okay yung upgrade niya. Magkano SRP neto, sir? SRP 134, 136, 136,500. Parang ganun, 136,500. 134 or 136. Confirm natin mamaya sa loob. So, ayun guys, yung NMAX 2020. Ano pa yung mga gusto nyo malaman dito? Please comment down below. Kung nagustuhan nyo to, gusto nyo ng full review, give this video a thumbs up, subscribe para makapag-produce pa tayo. Please don't skip the ads as well. And ayun siguro yung masasabi ko. Hiramin ko yung ano, yung susi ulit para marinig natin yung busina. Hindi ko lang kung ano pa sasabihin ko eh. Maganda siya. Overall aesthetics niya.
Para kahit wala to, mag-open siya. Paano? Pa-record. Pwede ba yun, sir? Hindi. Eh, paano? Baka mamaya. Sige, wag na. So, yun na nga guys, NMAX 2020. So, paano siya buksan? Paano, sir? Dalawang press lang guys. Ilolong press itong remote niya, sensor. Tapos pe-press to, sir. Yan, naka-off. Kailangan naka-ilaw to. Ayun, so kailangan stable yung ilaw nun. Tsaka mo siya may to turn on. Alright.